di nakasulat ang pangalan sa aklat na buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Sa'yo mo ito, be. Dahan lang. Papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, tangis at paghihirap sapagkat lumipas Amen. na ang dating mga bagay. Say amen. 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 Tapos, Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Balik kay kuya. At ang pagdating ni Jesus at sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon ng Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na maggaganap sa lalong madaling panahon. 7. Sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, pinagpalang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel at nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan, ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita na aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesya na sa aklat na ito sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpapatuloy sa pagpapakasama ang masama, magpapatuloy sa pagpapakarumi ang marunumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpapatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. Amen. 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 Ito ngayon ang ating salita ng Panginoon ng kanilang binabasa. Anong verse yan na binabasa nyo? Revelation. Revelation. Revelation chapter 20 verse 15. Revelation chapter 20 verse 15. Anong memory verse na napulot natin ngayong umaga? Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ano? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong espiritu mo, at buong lakas mo. Ikaw, Lance. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na ang tao kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip kapalitan na ito ng bago. Ikaw, Australia. Efeso 6:1. Piso. Efeso 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Okay. Kain. Si Kuya, ilang taon na? Kung paano ka naging blessed dito sa itong born again 16. 16. Paano ka naging blessed? Anong umpisa? Bible study at nakadala sa church Mm. at nakarinig ng salita ng Diyos. Isa kang disipulo ni Jesus. Jesus. Kasama mo lagi ang inyong pastor. Pastor. Pastor Noli Reyes, shout out. Okay. Pastor Nole Reyes, chat out dyan sa Pangaw. Yes. Prater's House. Christian Fellowship Ministry, Born Again Christian. Okay. Okay, ito po. Say good vibes, good morning today. Mayroon pa akong babasahin. Okay, basahin mo At muna. mayroon pa akong babasahin na isang talata. Ang lalaking bulag na pinagaling ni Jesus. Pinagaling niya ito. Mm. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Oh. 36. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung kung ano ang nangyayari. 37. Nagdaraan sa Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. 38. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, anak ni David, mahabag po kayo.
40, tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus. 41, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. 42, at sinabi ni Jesus, makakakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. 43, noon din nakakita ang bulag at nagpapuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Na makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Amen. Gumaling Ibigay pa. ang bulag Amen, sa pananampalataya sa Ibigay pa. Diyos. Para maganda.